Hallelujah! Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Masaya umaga? Amen. Ano po yung ano nyo yan? Yung pamagat ng kanta, ang ganda. Steady my heart. Wow. Yung mga may sakit sa puso, kailangan mag-steady ang puso. Steady in my heart. Ang ganda po ng meaning ng kanta. Ano po? Even it hurts, sabi po niya. Even it hurts. Steady in my heart. Talagang ang kahit masakit, manatili tayo kay Lord. Amen? Amen. Dahil yung mga masasakit na yun ang magpapatamis ng ating buhay. Amen. Parang nawala yung ating pasipon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa namatay nga. Yung binasa ng ating kapatid. Ezekiel, Ecclesiastes ba? Ezekiel. Doon ako na-confuse na lang yung Ezekiel. Basahin po natin yung ating Converse vision po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Converse. Yung sapatos na Converse. Kung kung naano nyo yung Converse na sapatos, may ibig sabihin pala noon. Talagang maganda pala ang Converse na ibig sabihin. Okay. Okay, bago punta po tayo ng Ezekiel. Arigato po. Pakibasa po ng Ezekiel. Translate. Pwede po bang may mag-translate? Okay. Yuros po na yung po. Chapter 37, verses 1 to 14. But then basahin po natin yung kanina binasa ng ating kapatid ang 12 hanggang 14. 37 po. Chapter 37, verse 12 hanggang 14 po. Okay, basahin po natin. Sa Tagalog po, babasahin ko po sa inyo. Okay. Sabi po dito, kaya't maghula ka at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan, o bayan ko, at aking dadalhin kayo sa lupain ng Israel. 13, at inyong malalaman na ako ang Panginoon pagka aking binuksan ang inyong libingan at aking pinasampa tayo na mula sa inyong mga libingan o bayan ko. 14, at aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain at inyong mga lalaman na akong Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Lord. We give you praise. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin muli sa umagang ito, sa kadakilaan mo, sa pag-ibig mo, walang upas, Panginoon, at hindi nagbabago. Tunay na ikaw ang may gawa ng lahat ng bagay, Panginoon, na aming nakikita, aming natatamasa, Lord, ikaw ang mga gumawa nito, Lord God, kaya nararapat ka lamang namin papurihan, pasalamatan at bigyan ng panahon upang makarinig kami, Panginoon, ng muli ng iyong salita sa umagang ito. Hayaan mo, buksan mo ang aming mga puso,
spiritually, and yung aming ears spiritually, maging ang aming mga mata sa katotohanan na ikaw ay tunay na Diyos at ang gustuhan mo siya mapangyari sa aming mga buhay at anumang mga gawa ng kaaway, anumang kasinungalingan ng kaaway sinusuway namin. Lord God, sa lugar na ito, patuloy, Lord God, hayaan mo ma-focus lang namin ang aming kaisipan at puso, Lord God. Ikaw nang bahala sa aming bahay, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ng kaayusan, Panginoon, ang mga iniwan namin mga tahanan, Lord God, ang mga asawa ng mga kapatiran, ang mga anak na naiwan sa mga tahanan, Lord God. Hayaan mo na ikaw siya mag-ingat sa kanila habang kami nakikinig ng iyong salita. Lord, salamat, Panginoon, tunay na pagkabalutin mo, naging banal na dugo ang lugar na ito, at patuloy na maitaas ka lamang. Hayaan mo, Panginoon, ikaw ang siyang magsalita sa amin. At hayaan mo, banal na Espiritu Santo ang mag-reveal, Panginoon, ng lahat ng misteryo ng iyong salita. At gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod. Ibaba mo ng pinakamababa upang ikaw lamang ang maitaas ng pinakamataas, Panginoon. Salamat po. Pinupupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin na maunawaan namin ang iyong salita sa araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Hallelujah. Napaka-sweet ng presence ni Lord kanina pang umaga. Amen. Yes, yes. Ayun. Okay, Converse Vision. Noong una ko pong nakita to, sabi ko, ang hirap naman ng aking, ang aking topic. Ako po, bulletin po natin last Sunday, nakalagay po yan. Yung kung wala nga po tayong bulletin last Sunday, sa susunod po, pati yung feature story natin, nandoon po lahat. Tayo po yung laman ng shimbun ng Jacob last week. Ano po? At sabi ko, ano ba yung Converse na yan? Akala ko yung sapatos talaga. But then, ito po yung meaning ng Converse. Ano po? Kunin muna natin yung meaning. Ang definition po ng Converse is acquaintance, to keep company, to associate, to cohabit, to hold intercourse, and be intimate acquainted. Talagang, malapit sa isa't isa. No? Malapit sa isa't isa, acquaintance. No po? At conversation, nag-uusap. Kung mababasa po natin sa verse 1 hanggang sa last, makikita talaga natin na nag-uusap talaga sila ni Lord. At para silang mag-asawa na talagang nakipagtagpo si Lord sa chapter 3:11, kung aanuhin po natin mamaya yon. Talagang conversation, nag-uusap. At sa vision na yon, nakikipag-usap si Ezekiel, no po? Kay Lord. At to talk familiarly, to have free intercourse in mutual communication of thoughts and opinions. To convey thoughts is reciprocally. Ito po, napaka-ulit ng salitang ito. Medyo, pinanag ko po siya sa dictionary, hindi ko po siya nahanap. Ano po? So, followed by the subject, converse as a friend with friend. So, talagang malapit sa isa't isa. Ano po? Malapit sa isa't isa. Commune, to converse, to talk together familiarly. Parang acquaintance din po ang meaning niya. To impart sentiments, mutually, in private or familiar discourse, followed by with, before the person. Example sa Ezekiel 3:22, ang sabi ni Lord kay Ezekiel, umaroon ka at kakausapin kita doon. So, sa Ezekiel 3:22, sabi ni Lord sa kanya, pumunta ka sa lugar na iyon at doon kita kakausapin. So, ito po yung makipag-commune. Kumbaga, nakipag-meet tayo sa isang kaibigan. Punta tayo sa ganitong lugar. Hintayin mo ito. Yung talagang, hindi mo masasabi yun sa isang tao kapag hindi talaga kayo close na close. Amen? At kilalang-kilala mo yung taong yun.
Yun po yung ibig sabihin ng converse vision. Ano po? Converse vision means communication. Maraming iba't ibang klase ang vision. Ano po? Vision na nakikita mo lang, walang salita. Parang picture lang siya na nag-a-appear sa ano mo habang nagpipray ka. Pero ang nangyari kay Ezekiel is conversation. Nakikipag-usap talaga. Kung mapapansin natin, magmula 1 hanggang 14, talagang Lord. Sabi pa ni Lord sa verse 3, sa tingin mo ba mabubuhay ang mga butong ito? No? Ang ating kasing pamagat is converse vision. Sugay na. Medyo masakit sa kanya. Converse vision, speak to the dry bones. Speak to the dry bones. Ito po yung talagang discussionan nila ni Lord, yung dry bones. Sabi ni Lord kay Ezekiel, Ezekiel, mabubuhay ba ang mga butong ito? Pinalakad siya ni Lord sa verse 1 and 2. Pinalakad siya, pinaikot siya sa napakaraming, imagine po ninyo, napakaraming kalansay, no? Buto-buto. It's very dry, sabi ko. Valley of dry bones. Pag in-imagine nyo, sugoy na ayaw mo pumunta sa lugar na yon. Valley of dry bones. Ano po? Sa conversation kasi, converse vision siya. Sabi ni Lord sa kanya, ano ba sa tingin mo, mabubuhay ba ang mga butong to? Sabi, ang mga, yan nga, butong nga. Sabi ni Lord, sabi ni Ezekiel, ang sagot po niya is, alam mo po yung Lord. Hindi niya alam. But then, sabi ni Ezekiel, maganda po yung sagot niya eh. You know, Lord. Yun po yung ano niya. You know, Lord. Yun po yung sagot ni Ezekiel. Ano po? So, dito po nag-umpisa yung converse vision nila. Ano po yung dry bones? Speak to the dry bones. Nangungusap po si Lord sa atin that we have to speak to the dry bones. Amen? Kasi po yung ating tema this year is time to act. Time to act. Ito na yung oras o panahon para tayo umaksyon. Umaksyon sa ating pananampalataya. Dahil napakaraming bagay na minsan, itong sinasabing dry bones na ito, maraming mga ibig sabihin. But then, sa panahon ito, ini-speak niya sa mga Israel. Because they are 70 years, na po? 70 years na po silang nasa Babylonian. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times. At many times and in the various ways. Kung mababasa natin ang Bible, maraming beses na siya nakipag-usap sa mga mananampalataya noong panahon nila. Hanggang ngayon, nangungusap si Lord, naniniwala po ako doon. At the donkey, kung sinong makakaano ng ginamit yung yung donkey. No? Sino po ang nakakaalam nun? Ayun, ikaw lang yata, pastora. Yung nagsalita sa donkey. Napakaraming bagay. Ano pa po? Ano pa po ba yung mga bagay na okay. Hallelujah. Medyo nagkakaroon ng walang sounds. So, maraming mga bagay na ginamit ang Panginoon para mangusap sa tao. At ngayon, sa atin naman, patuloy na ginagamit. Sino? Bato ba? Bato ba doon sa langit? Pag ang bato nagsalita sa atin, patay tayo. Talagang babagsakan tayo agad ng mga bato. Matigas ulo mo. Po! Amen? Amen! Kaya salamat na lang at tao ang ginagamit ng Panginoon. Dahil kapag nagsalita ang tao, nakaupo tayong aray lang. Amen? Pwede tayong umaray lang. Aray ko, ako yun na.
Pag ang puno, ang dagat, ang yama, at ang bato, ang nagsalita sa atin, nature yon. Wala tayong kalaban-laban nun. Hello? Nagigit niyo po ba? Amen. Ang gusto ni Lord, mag-speak sa dry bones, who? Us. Ano? Kaya sa mga oras na ito, tayo, anuhin po natin, tayo yung ini-speakan ng word sa araw na ito. Di mo? At sabi po dito, sa verse 13, during Israel, 17 years na, captivate sila ng Babylonians. They had lost hope, any future of salvation. Pero sila yung pinili ni Lord. Pero nung time na to, sa 70 years, ang tagal-tagal na eh. Kasi ang paghihirap pag matagal na, yun po yung nakakaano sa atin, kay Lord. Yun yung nakakadry sa atin. No? Nung time na to, dry ang mga taga-Israelita. Wala nang pag-asa silang nakikita. Ang alam nila, iniwanan na sila ni Lord. So, yun yung ipinakita ni Lord kay Ezekiel na nangyayari sa mga Israelita. Dry na sila. Walang kabuhay-buhay dahil patay, walang hininga. It means spiritually. But God was still on speaking terms with His chosen people. And even up to now, still God is speaking through His chosen people who is willing to stand. No, yung tayuan at aksyonan ang purpose ni Lord. What is His purpose? Sa Mark. Yung commission. No? To evangelize. Go! Preach the gospel. No? Sa iba't-ibang lugar. Iba't-ibang lugar. And I will be with you. Sabi po ni Lord. Kapag umaksyon po tayo, no, ay sasamahan tayo ni Lord. At to speak to the dry bones that they may live. Ako po, patay ako nun eh. Patay. Sa spiritual. Why? Patay ako sa spiritual dahil alam kong may Diyos. Lahat naman eh, kahit unbeliever, alam na may Diyos. Sino mag-aamin dyan? Kahit sabihin mo yung mga ateista na yan, kapag nasa bingit na ng kamatayan, posibleng hindi nila tatawagin ng Diyos. Alam natin na may Diyos. Amen? At nung may isang kaibigan na nagsalita sa akin, bagamat alam ko na may Diyos, doon lang ako nabuhay, doon sa pagsalita niya, doon sa pag-ano niya sa akin, yung pag-share niya ng word. Ay, may pag-asa pa pala. Ay, may nagmamahal pa pala sa akin. So, yun po yung ibig sabihin po na speak to the dry bones. Gagamitin po ang bawat isa sa atin. Amen? Gagamitin ang bawat isa. I-observe po namin, dry bones is, there were no signs of life. No signs of life. Walang-wala. Pag nakakita ka ng buto, baka tumakbo ka. Ng kalansay. Amen? Isang kalansay lang, ay, takbo na tayo. Yun ang nakita ni Ezekiel, napakarami. Akala lang po natin yung mga naglalakad dyan, may katawan. Spiritually, mga kalansay. Di rin natin alam tayo. Isa rin tayo dun sa kalansay. Na napaka-dry. Spiritual po ang pinag-uusapan natin. At notice, the valley of the dry bones, it is misery. It was a miserable place to be. Gusto niyo po bang makarating doon sa lugar na yon? Maranasan mo yung ano na yon? Yada Disney. But then, tingnan po natin, ano po, i-observe po natin, notice natin, and it is very dry, it is exposed for a long time. The heat of the sun and the wind causes the bones totally dried up inside and out. May isang spiritual saying that it is a shame, kahihiyan. Ano po? Kahihiyan po siya. Kasi exposed eh. Na-expose. Sa ibang pag-aaral po, yun po yung ibig sabihin ng expose na yun. Isang kahihiyan. Ano po? Dahil ang Israel ay sinasabing bayan ng Diyos. But then they are very dry.
Dry na sila kasi 70 years na silang nakakapos o alos dun sa lugar ng Babylonian. Ano po? Sakop sila. Sakop sila ng mga bagay. O, kung spiritually saying, nagpapasakop pa rin tayo sa nakaraan, nagpapasakop pa rin tayo sa ano-anumang bagay, sa kasalanang hindi natin maiwanan, sa mga gusto natin hindi natin maiwasan. Isa po yan sa dry na sinasabi. Bagamat andito tayo, o bagamat anumang bagay na sinasabi natin may Diyos tayo at minsan, anuin po natin yung ating sarili. It is time to act. It is time. Ito na yung time para kumilos tayo na hindi tayo maging butong Kristiyano, na may katawan, kalansay. Bagamat nakikita natin, ay, may katawan, may pero deep inside, yung relationship natin kay Lord, tayo lang nakakaalam nun. Hello? Sakit sa tega, no? Hello? Hallelujah. Gusto ko kayo, kasi dapat magising, mabuhay. Ito po yung ibig sabihin nito, mabuhay yung ating kaluluwa ulit. At God wants us to speak to the dry bones. Verse 1, to resurrect sinners and bring them to repentance. Kaya kailangan magsalita natin. Para, anong mangyari? Ano po yung resurrect? Buhay muli. Mabuhay muli. No? Mabuhay katulad ko. Ako'y patay dahil hindi ako mananampalataya. Ngunit binuhay. Ano po? Binuhay. Dahil may repentance. Sa illustration po natin sa Peter preaches to the crowd. Sa Acts po yan, ikukwento ko na lamang po. Nung time, Acts chapter 2, 1, na bumaba ang banal na Espiritu Santo, kung naalala nyo. But then, bago bumaba ang banal na Espiritu Santo, ano ba ang nangyari kay Pedro? Itinatwa niya si Lord for 3 times. Naalala nyo? 3 times. Naging duwag siya. Dahil ayaw niyang mamatay o makulong kasama ni Lord. Nandun lang siya nakatingin. Naging duwag siya. Wala siyang bold. So, naging dry siya nung panahon na pinipersecute si Jesus Christ. But then, nung time ng Holy Spirit, nung bumaba ang banal na Espiritu Santo, nagkaroon siya ng tapang para magsalita. Kapag nananahan sa atin ang banal na Espiritu Santo, anong mangyayari sa atin? Magiging matapang tayo, hindi tayo magiging duwag sa pagsasalita o pag-share ng gospel. Kaya question, mga kapatid, nahihiya ba tayo? Kinahiya ba natin? Amen. Salamat. We're alive. We're alive. Ano po? Resurrect means to raise from the dead. Sinners to be resurrect, for they are dead in trespasses and sins. Sa Ephesians po yan. Bakit po sila kailangan buhayin? Dahil patay sila dahil sa kasalanan. Kailangan silang ma-resurrect. Ang mabuhay sa kanila yung kanilang mga kaluluwa. Dahil hindi naman yung katawan ang mapupunta sa langit yung kaluluwa. At sabi dito, the resurrection of souls from death of sin to the life of righteousness to a holy, heavenly, spiritual, and divine life by the power of divine grace going along with the word of Christ. Sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Gagamitin lang po tayo. Yun po ang dapat nating maintindihan. Gagamitin lang po tayo. At nag-usap kami ni Pastor Dario kahapon. May lang po siya na gustong iparating sa atin na ang kasalanan, kasi may mga doktrina na kumakalat talaga, na hindi natin maiwasan. Hindi
hindi talaga natin maiwasan. Talagang andito na yung sinasabing falling away, last end times na talaga. Maraming talagang maglalabasan at maraming even the very elect will be deceived. Ngayon, gusto lang ano ni Pastor Dario na maging maingat tayo, no? Maging maingat tayo. Wala po akong sasabihin pa nga, ano. Maging maingat tayo sa ating mga binabasa at huwag tayong mag-like ng mag-like. Napakaganda, but then, Sa Facebook. oo, sa Facebook, napakaganda ng mga word, but then, anuhin natin yung mga nababasa natin. No po? Anuhin po natin lagi nababasa natin na ang kasalanan, ano ba to? Ang dugo ni Kristo, ang kapag na-spread na sa atin ito, is tama po, tayo ay malinis na. Those who accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen po. Ako doon. Amen tayo doon. At maging maingat lamang po tayo na tayo isang Kristiyano at tumalikod tayo kay Lord, ano masasabi po natin doon? Are we still Are we still backslider? Are we still... Kasi ang access po ng is by the blood of Jesus Christ lang talaga, which is true. But then, i-search po natin talaga, mag-search po tayo ng Bible, ano po? Mag-search po tayo ng mag-search. Na hindi na sasabihin ni Lord, na bago siya umakyat sa langit na go and preach the gospel kung talagang lahat na nung dumating si Lord at nung namatay sa krus ng Kalbaryo, wala nang kasalanan. Hindi sasabihin ni Lord yun. Amen? Kailangan tayong humayo, magsalita ng kaligtasan sa bawat tao dahil may kasalanan pa, andito pa, still alive si Taning Jones. Hindi po nagbibiro ang kaaway. Mas active siya sa atin. Hello? Mas active siyang mas hilain tayo pababa. Kaya, bagaman tayo ay ligtas, ingatan natin ang ating kaligtasan. Andyan si Lord, yung grasya niya. No po? Ingatan po natin ito. But then, amin po ako, dahil si Lord, nung nagbubo siya ng dugo, talagang nilinis na niya ang bawat isa sa atin. But then, we have to work on it. Dahil kung hindi, lahat na lang tayo umupo. Wala nang magpipreach dito. Amen? So, matuwid na tayo lahat eh. Wala na magpipreach. Kanta na lang tayo kanta. Para na tayo nasa langit. Amen? So, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. The best thing is pray and search for your own, personal. Mag-search po tayo personally. Hindi lamang po yung sinasabi ko, sinasabi ni Pastor. Mag-search po tayo personally. Para mas maintindihan po natin at hindi tayo malito. At most especially, prayer po. The best weapon para sa ating access sa langit. Amen? Okay. So, dito po, no? At sa number 2, God wants us to speak to the dry bones. Pangalawa, to be born again. Ito po, kinuha ko po si Pablo dito. Ananias and Paul. Kung mababasa po natin ang chapter 9, verses 1 to 23, kinatagpo, sino? Ni Lord? Sino kinatagpo niya dito? Si Paul. Si Saul. Saul pa po siya noong una. At itong si Saul, ano po ang ginagawa niya sa Damasco? Pumunta siya dahil ipa-persecute niya ang mga believers. No po? Mayroon siyang kapangyarihan, humingi siya sa saserdote na pwede niyang ipakulong, maging babae man, matanda man, na lahat ng nananampalataya kay Lord ay pwede niyang ipakulong. So po, nung time na to, sa Damasco, natagpo siya ni Lord. Biglang, at nawalan po siya ng vision, nagsalita si Lord dito. Tingnan po natin sa verse Acts. Punta po tayo ng Acts.
Gawa sa Tagalog. 9, sabi dito. Okay. At sa verse 2, sa verse 3, at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya malapit na sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. So nagliwanag, ano po? At siya'y nasubasok sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? No? Talagang alam niya si Lord agad, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig, ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. At ang mga taong kasama niya ay sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita na narinig ang tinig dapat walang nakikitang sinuman. So, talagang nagundong. Parang isa siyang kulong yung boses ni Lord. Dahil naririnig nila yung boses, wala naman sila nakikitang tao. So, natakot ang mga tao na kasama ni Saulo at anong ginawa? Nagsisitakbo sila. But then, nung kinausap si Saulo, sino ka baga, Panginoon? Alam niya agad. Alam niyang may Diyos. To be born again. Ananias didn't want to go and meet Paul because siya ay isang persecutor. Sabi ni Ananias, ayaw ko pumunta dyan. Kasi kilala ko yan. Lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan, pinapakulong niyan. Ano po? But then, may purpose si Lord. But God want him to speak to Paul that he might be used in God's ministry. At hindi lang yun. Sabi niya, maghihirap siya sa ministeryo na ibibigay ko sa kanya. Kaya grabe siya yung pinaka-grabe ang naranasan si Pablo. Dahil doon siya tinawag talaga. Ano po? At when Paul heard the voice saying, why persecutes thou me? Behold, a shaking of the dry bones, he trembled and astonished. Dry bones, which means yung kanyang katawan, yung kanyang buto-buto talagang nanginig. Sino ka baga, Panginoon? Talagang natakot. Mga tao nga, nagsilayuan nagsitakbuhan. Yun po yung shaking of the dry bones niya. Binuhay yung kanyang dry bones. Bagamat may Diyos siya, hindi talaga niya alam kung sino ang Diyos. Amen? So, yun po yung, yung dry bones. He trembled and astonished. Talagang na-astonish siya. Talagang nagulat siya, namangha siya. No po, na kailangan mangyari po yun. Kapag si Lord ay kasama natin na humahayo at kasama natin nagsasalita, talagang kailangan ma-shaken ang lahat. Amen? Kailangan mabuhay. At ang nangyari dito, and lo, that he believes in Jesus Christ and he was born again. Dito siya, nung na-feel niya po yung kapangyarihan ni Lord na siya ay totoong Diyos, doon lamang siya na born again. Pero, matalino siya, nag-aral siya. Alam niyang may Diyos. Isa siyang skriba. Matalinong tao. Bihasa sa Biblia. Pero hindi pa siya born again noon. Hindi pa niya kilala ang tunay na Diyos. Tayo po ba, kilala na po ba natin? Amen. Amen. So, ang nangyari po dito, doon muna siya na born again. No? Sa tagal niya naglingkod kay Lord, dito lang siya. Nung nakatagpo niya si Lord sa Damasco. Kailangan talaga makatagpo natin si Lord eh. Maging one-to-one natin si Lord in our personal relationship sa Kanya. Na po, talagang kailangan yung intimate relationship. Mabuo, hindi lamang sa mga bagay na pagpunta natin dito, napakaganda yung personal. Nakakatagpuin ka ni Lord sa personal mong devotion sa Kanya. Amen? Napakaganda nun. At breath upon, sabi po dito, God's work is perfect. Breath upon them that they may live. Breath refers to the Spirit of God. Ito po yung sinasabi dito sa Ezekiel na bibigyan ko kayo ng hininga, bubuhayin. Which means hihingahan
which means the Spirit of God. Yung Spirito ng Diyos, inilalagay. At nung time na to, nung na-born again, sa Apostol Pablo, hiningahan niya. Ano po? Hiningahan niya at binigyan niya ng buhay sa Apostol Pablo. At bagamat pinipersecute siya, binabantayan siya ng mga kasamahan niya noon na nagpo-persecute sa mga believers, is napakatapang niya. Amen? Na magsalita. Bagamat inalo siya, andun na yung binaba siya sa basket. Kung maaalala niyo, kung maano niyo po sa Acts, kung mababasa niyo po yung mga nangyari sa kanya, dahil papatayin siya eh. Papatayin siya. But then, binaba siya sa basket. Pinasok siya sa basket at binaba siya sa... Marami po siyang nangyari. Nung siya ay na-born again, ano po? Naging matapang siya. At we'll just use people like Ananias to bring out Paul from the dead, to become of the great army of God. Malay natin, isa po tayong gamitin para sa isang Pablo. Amen? Nagagamitin in our generation. Bagamat hindi tayo si Pablo, hindi sa Pablo, sa ating magagaling, nasabihin ni Lord, pumunta ka doon, share mo yung gospel. No, stand for it, act for it. At siya ay gagamitin ko for the missionary. Bagamat hindi, Lord, ano na yan eh, malalim na siya sa kanyang kahit sa kahit sa organization I don't want to mention, ano po? Sa mga relihiyon. But then kung sinabihan ka ni Lord, napuntahan mo, hindi yung sa sarili natin kasi masama yun, hindi maganda yun, kasi baka mapahiyalan tayo. Yung talagang nangungusap si Lord sa'yo, napuntahan mo yung taong yun, share mo yung love ni Lord. Ano? Pablo will come out. Amen? Kapag matapang tayo mag-share ng word. Amen? At Paul from the dead to become of the great army of God. Great army po ba si Paul? Sugoy. Amen? And they stood upon their feet, and an exceedingly great army, not only living men, but effective men. Effective men, fit for the service. Yun po yung kailangan natin. Kaya, we have to speak to the dry bones. Upang mabuhay ang mga patay na gusto gamitin ng ating Panginoon. Speak to the dry bones. That they may live. Kaya kailangan po magpagamit tayo kay Lord. Para sa exceedingly great army. Not only living men, hindi lang mga buhay na tao, but then, effective men. Effective men, fit for the service of God. Hello? Hello? Tayo ang gagamitin. Ano po? We have to act on it. Huwag tayong, pag yung nasharean na natin ay naging effective, fit for the service, huwag naman tayo magselos. Amen? Mas ikatuwa po natin yun. At isa ka sa glory nun. Isa ka dun sa katagumpayan nun. Amen? Amen. Okay, number 3. Last na po, to fulfill the vision. We must preach the gospel. Ito po yung kanina ko po sinasabi. Ito po, of Christ. To preach means to speak as God commanded us. To speak as God commanded us. Ezekiel 37, 7 to 10. Basahin po natin. Oh. Okay, 37, babasahin ko. 7 to 10. Sa gayon ng hula ako na gaya ng iniutos. Sa gayon ng hula ako na gaya ng iniutos sa akin habang ako'y nanguhula. Sino pong nanguutos sa kanya? Si Lord. Habang siya ay inuutusan lang na mag-prophecy. Sa English po yung nanguhula is prophecy. Ano po? Hindi po sa sarili niya po to. Kung mag-notice natin, si Lord po ang nagsasalita sa kanya na sabihin niya. Ano po?
habang nanghinong at narito isang lindol ang mga buto ay nangakalapit buto sa kanyang buto. At ako'y tumingin at narito may mga litid sa mga yaon at laman ay lumitaw sa mga yaon at ang balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw. Ngunit walang hininga sa kanila. Magamat may katawan, wala pa yung hininga. Wala pa yung Spirit of God. Ano po? Sa 9, sabi po sa 9, sa 8, at ako'y tumingin na rito, 9, nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, manghula ka sa hangin. Sino po yung nagsasabi ulit? Si Lord. Inaano lang po niya yung sinasabi ni Lord. Manghula ka sa hangin, manghula ka anak ng tao. At sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manganggaling ka sa 4 na hangin o hinga. At humihip ka sa mga patay na ito upang sila'y mga buhay. South, to the south, west, north, and east. Tinawag niya lahat ng hangin. Hindi si Lord na nagsalita, ginamit niya si Ezekiel. Amen? At ginagawa lang ni Ezekiel yung pinapagawa ni Lord. Kaya napakahalaga yung instruction ni Lord. Hindi yung instruction ng sarili nating kaisipan. Napakahalaga na kumikilos tayo ayon sa Panginoon. Hindi ayon sa ating sarili. Malinaw po ba? Okay. Nagugutom na po ba kayo? Parang... o mga ano lang pala talaga tayo, may mga kahunsyo na. Kasi yung mga mata nyo talaga nakagano. Parang mga inaantok. Marito po kayo. Kahunsyo. Okay. Sabi po dito, sa 10, sa gayoy nang hula ako na gaya ng iniutos niya sa akin. So, ginawa niya yung iniutos ni Lord. At ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nangabuhay at nagsitayo ng kanilang mga pa. Isang totoong malaking bulutong means army of God. Totoong army of God. Nung hiningahan ni Lord yung mga taong dry, naging army of God sila. Napakaraming army of God. No? Sugoy. Kailangan ng bawat isa sa atin. Dahil maraming mabubuhay sa ating mga sasalitain sa mga tao. Amen. Balik po ako. Okay, to fulfill the vision na po tayo, no po? Okay. So, nabasa po natin yung 37:7 to 10. We must pray so that dead bones were made to live in an answer to our prayers. Una, we have to preach. Preach means magsalita. No po? Salitain. At napakahalaga rin po ng panalangin. So that dead bones were made to live in an answered prayer. Yung ating mga sinisiran. No po? Bagamat ginagamit yung ating mga labi para mag-share, we have to pray for them para mabuhay sila. At maging answer sa prayer natin. Kasi napakasarap pag may answer prayer. Amen? Kailangan lagi magkasama po ito. The fulfillment of the vision is the efficacy, hindi yung efficacy oil. Pero efficacy oil, may ano Kasi ang efficacy means the power to produce an effect. Ang efficacy oil, pag inano mo, nawawala yung mga sakit-sakit ng katawan. Effective siya. So, efficacy means the power to produce an effect. So, kapag gusto nating ma-epekto sa tao, kailangan nating magsalita at manalangin. Hello? Baka salita lang tayo ng salita. Walang panalangin. Bakit kayo hindi siya makakilala? Nagsishare naman ako eh. Bakit kaya? Yun pala, salita lang tayo ng salita, walang panalangin. Kaya hindi nabubuhay yung mga patay na butong yun. Ano po? Yung patay sa pananampalataya, hindi mabubuhay. Kung tayo nagsasalita lang, kailangan yung power ng prayer. Amen? Power ng prayer will produce effect, no?
of the word and prayer. The word and prayer is a converse vision. Ano po? Bagamat tayo nagsasalita, dahil sabi ni Lord, pumunta ka doon, magsalita ka, then kasama yung prayer. Dahil doon ka nakikipag-communicate kay Lord. Hello? Hello? Ito po yung gusto natin. Anuhin, yung converse vision. Kailangan lagi tayong nakikipag-intimate. Acquainted. No? Lagi tayong, Lord, kahit anong mangyari sa atin, Lord, lagi natin kasama si Lord, magkaibigan, na alam mo, pag mag-asawa na nga eh. Pero ang pinaka-meaning ng intimacy or yung acquaintance, talagang yung intimate relationship, kung babasahin pa po natin at lalaliman natin sa dictionary, is parang mag-asawang nag-intercourse. Talagang nakikipag-meaning sila talaga. Yun po yung ibig sabihin, pinakamalalim na meaning po ng converse vision. Talagang magkaano po sila, intimate. Talagang, magkadikit na magkadikit. Kaya alam na alam ni Ezekiel na si Lord ang nagsasalita. Amen? Kailangan maging ganun tayo kay Lord. At kapag nangyari yun, makakabuhay tayo ng mga patay. Patay sa pananampalataya. No? Ano po yung una? Mga makasalanan, kailangan speak natin, yung mga nasa mundo pa. Magsalita tayo. Speak to the dry bones. Kasi hindi naman galing sa akin yun eh. Galing ito kay Lord. Ginagamit lang po niya ako para salitain po sa inyo. Magkaroon kayo ng tapang, hindi lang mga pastor, hindi lang mga lahat tayo mananampalataya na pinananahanan ng banal na Espiritu Santo. Take note, kapag pinamalahanan tayo ng banal na Espiritu Santo, katulad ni Pedro, anong mangyayari sa atin? Katulad ni Pablo, anong mangyayari sa atin? Pag hinahan na tayo ni Lord, magiging matapang tayo, mga kapatid. Kapag hindi pa tayo naging matapang, question ourselves. Pag may takot pa tayo, question ourselves. Baka isa tayo dun sa butong yun na very, very, very dry. At exposed tayo kay Lord. It is shameful. Na po, exposed tayo kay Lord eh. At nakakahiya, hindi sa tao, kanino nakakahiya? Kay Lord. Amen? Amen. Okay. But if we call in vain, still they are dead, still they are very dry. We must therefore be earnest with God in prayer for the working of the Spirit with word. God's grace can save souls. Ang grasya ni Lord, talagang masisave ang mga kaluluwa eh. Without our preaching. But our preaching cannot save them without God's grace. Hello? Kahit hindi tayo magsalita, no? Masisave sila. But then, kapag nagsasalita tayo, take note, tayo ang pinagsasabihan na ina-address dito, mga mananampalataya, no? Without God's grace, and that, sabi dito, God's grace cannot save souls without our preaching, but our preaching cannot save them without God's grace. Kaya kailangan lagi tayong ma-intimate kay Lord. Kailangan lagi tayong may relationship kay Lord. Kailangan lagi nating alam kung si Lord ang nagsasalita at nagpapagawa sa atin ito. Kasi wala rin efficacy oil. Efficacy. Wala rin efficacy. No po? Walang power. Walang effect. No po? At sabi dito, we must sow it by prayer to fulfill the vision of God. Ang vision ni Lord ano? Gusto niya lahat ng tao makarinig bago siya dumating. Amen? Bagamat doon sa pinakabundok-bundok, gusto niya makarinig lahat, maging ita man yan, kahit sino man yan. Gusto niya makarinig. Yun yung vision. Lahat ng tao makarinig. At kapag nangyari yun, darating na si God. Amen? At ang purpose nito, yung last, that God alone be glorified. Sa English po, napakaganda eh. Punta tayo, sino po yung may King James or New International Version? Yung last. Yung
Yung 13 and 14. Pwedeng pakibasa NLT, maganda po yan. Ezekiel 37. Yung purpose na makikita natin sa last verse. Tagalog okay lang po. Ay, English daw. Sige, Tagalog na lang. Mas maganda Tagalog eh. At inyong malalaman na ako ang Panginoon, pagka aking binuksan ang iyong libingan, at aking pinasampa kayo na mula sa inyong mga libingan o bayan ko. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo, at kayo'y mga magsuway, at aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain, at inyong mga lalaman na akong Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Amen. Sino po ang mag-glory doon? Pag sa English pa yun, glory talaga. That I, the Lord, alone, may glorify. Yun po yung English na, ano po niya, version niya. That I, the Lord, alone, will glorify. Gagamitin po tayo, pero huwag natin anginin yung glory. Hello? Lahat lagi goes to God. All the glory belongs to Him alone. Alone. Amen? Okay. We are dead without Christ, cursed by our sin. We face an eternity of living hell. Hello? Kaya sinabi ko kanina, bagamat ano po tayo, talagang kapag hindi tayo nag-ingat, kailangan may pag-ingat talaga. At yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga na kailangan talaga nating magsalita. Dahil, yun po yung natin we're heading, no? Sa dito. No, as the second death. If we do nothing about our miserable condition for some reason, not fully understood by us, God has chosen to pay our sin debt for us. Yung pagtutubos ng Panginoon sa atin. Sabi nga ni Pastor Romy, hindi ko makakalimutan kasi walang walang naka-answer kahit isa sa amin. Sabi ni Pastor Romy, ano ba ang pinakabuod o pinakapuso ng ng Bible? Talagang hindi ko siya makakalimutan. Sabi namin, love. Kasi alam ko, love din eh. Hindi po pala, redemption. Pagtubos. No? Pagtubos. Redemption po pala ang pinaka-puso na Bible. O ang pinaka-vision, o pinaka-gusto, o ang ng Panginoon sa atin. Tubusin ang bawat isa sa atin. Redemption. Ano po? Akala namin love. Ano pa ba? Ang dami nating mga in-answer. Mercy. Ang dami. But then, isa lang po pala. Redemption. Ang pagtutubos ng Panginoon sa atin. Christ accomplished this deed on the cross of Calvary. The Lord wants to prepare a mighty army of believers from piles of dead bones. Yung mga nasa labas dyan, gusto ni Lord maging army. Yung ating mga asawa, hallelujah! Gusto ni Lord maging army. Alam mo, sa kapipray ni Ate Cynthia, talagang isang Pablo ang lumabas, matapang. Sabi nga, but then, magbabata. Sa una lang yung may abit. Magbabata. No? For my sake, sabi ni Lord. Medyo mahihirapan, for my sake, but then, Pablo. Servant ni Lord. Ganun po lang. No po? Kaya kailangan magsalita po tayo. Manalangin po tayo. Hindi lamang po magsalita, daldal tayo ng daldal sa asawa natin, hindi natin sila pinapanalangin kasi ang nakakainis pag-asawa, no? Nakakainis. Ang hirap-hirap. Kaya, alam niyo po, the best enemy is ourselves and our husband. But then, love your neighbor as you love yourself. Love your enemy. Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon, ano po? Dahil andito yung kanyang salita at patuloy na binubuhay yung bawat sabi ko nga, Lord, aray ko, isa yata akong patay. Hindi po, sa totoo lang, nakakaano po yung salitang ito. Na ito'y nire-refer niya sa Israel, which means they know God. They serve God.
Hello? But they are very, very, very dry. At exposed. Dahil sa init at sa tagal. No? Na nakahagdusay doon. Ganun po pala, pag ang hirap o ang tumatagal, yun pala yung nagdadala sa atin para humiwalay kayo. Yung maging dry tayo, bagamat alam natin andyan siya, yung pananampalataya nawawala. Kaya kailangan patuloy yung ating uhod, manalangin talaga kay Lord. Kasi bagamat andyan ang problema, kapag nananalangin tayo at alam natin kasama natin si Lord, hindi tayo hihirapan. Amen? Sa Romans 8:11, if the Spirit of God who raised Jesus from death lives in you, then He who raised Christ from death will also give life to your mortal bodies, and by the presence of His Spirit. Ano po? Ang banal na Espiritu Santo. Kaya kanina, ganda ng ating kinanta. Come, Holy Spirit, fall on me now. Kasi pag wala ang banal na Espiritu sa atin, wala tayong buhay. Amen. We are dead. Bagamat alam natin na may Diyos, we are dead. Kailangan natin, we are alive. Amen? Kaya laging kailangan alive, awake, enthusiastic. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Sa umagang ito, patuloy tayong manalangin. Ano po? Bago po tayo mag-partake, muli tayo magpalinis kay Lord. Amen po ba tayo? Alam po maraming mga nagdaan ng panahon, nagdaan ng mga araw. Sabi ko nga po, very active. A lot of people, a lot of Christian, ano po, na nagiging right talaga. Hindi man tayo magsalita, but then, at hindi man natin sabihin, in our personal relationship, alam po natin, kung nasaan yung ating kalagayan spiritually. Are we dry, Christian? Dry ba tayo? If no, very good. Sometimes, dahil sa problema, dahil sa kapaguran ng katawan, dahil sa hindi naiiwasang mga bagay sa buhay natin, sometimes we get very, very dry. No? We get very, very dry. At muli, sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ni Lord. Pinapaalalahanan tayo ni Lord na patuloy siyang nagsasalita para sa kanyang mga anak. At patuloy niya tayong minamahal at pinapaalalahanan. Dahil buhay siyang Diyos, mapagmahal siyang Diyos, hindi niya tayo pababayaan na maging dry all along the way hanggang siya bumalik. Muli sinasabi ni Lord, speak to the dry bones that they may live. Hallelujah, Lord. We give you praise. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Hayaan mo yung salita mo sa Ezekiel, Lord God, ay maging aral sa amin, Lord God. Patuloy, hayaan mo na maitaas ka, mapapurihan ka. Lord, yung intimacy. Lord, yung conversation, Panginoon, na naranasan ni Ezekiel that time. Hayaan mo sa mga oras na ito, yung ganong conversation, yung ganong vision, conversation, Lord, ilagay mo sa amin, Lord, at makukuha lang namin ito sa pamamagitan ng aming relasyon, sa pakikipag-liig, sa panalangin, devotion sa iyo. Lord, hayaan mo, Panginoon, kung walang mga oras sa mga kapatiran at nakikita mo, Panginoon, yung kanilang mga sitwasyon, Lord God, hayaan mo, Lord God, na mabigyan kanila ng kahit 10 minuto sa isang araw, Lord God. Lord, alam ko po, hindi mo hinahangad, Panginoon, yung buong araw namin dahil marami pa po kami mga ginagawa araw-araw. But then, Lord God, nangungusap ka sa mga oras na ito. Lord God, napansinin ka namin na magkaroon kami ng converse vision, Panginoon, kung ano yung gusto mong ipagawa sa amin, Lord God. Lord, kung kami man, Panginoon, ay nanihina o naglalamig o nasa lugar kami ng dry bones, ng misery, Panginoon, Lord, alisin mo kami. Hingahan mo ang bawat isa, Panginoon. Hingahan mo at muli mong buhayin ang
aming pananampalataya sa mga oras na ito, Lord God. At hayaan mo, magmula sa araw na ito, palayain mo, Panginoon, ang bawat isa. Lord, kung patuloy, Lord God, bagamat matagal na siyang Kristiyano, matagal na kami Kristiyano, Lord God, but then hindi pa rin kami makakilos ng ayon sa iyong kagustuhan. Lord, palayain mo. Kalagan mo, Panginoon, ang tao yun sa mga oras na ito. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sinasabi mo, i-speak, Panginoon, na magkaroon siya ng laman sa mga oras na ito. Lord, lagyan mo siya ng laman sa mga oras na ito. Lord, lagyan mo ng laman. Hayaan mo, Panginoon, na katulad ng isang bata, Panginoon, na ginawa mo sa iyong sinapupunan nung kami ma-born again, Lord God. Katulad ng gano'n, Lord God, hayaan mo mailuwal muli kami sa mga oras na ito, sa araw na ito, upang muli, Panginoon, magkaroon kami ng buhay, Panginoon, na kaaya-aya, na naaayon sa iyong kagustuhan. Lord, hindi pa huli ang lahat upang buhayin mo, Panginoon, ang mga buto, Panginoon, ang mga pananampalataya namin patay, Lord God. Sa mga oras na ito, sa pangalan ng aking Panginoong Jesus, ikaw, kapatay sa pananampalataya, mabuhay ka, magkaroon ka ng sigla, magkaroon ka ng pananampalataya na ang Panginoong Diyos ay patuloy kang minamahal at hinihintay sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Magkaroon ka ng buhay. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay na ikaw ang Diyos. Makapangyarihan ka at kayang-kaya mo, Panginoon, na bigyan ng lasa ang buhay ng mga kapatid namin, Lord God. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. We acknowledge your presence is in this place. Lord, at walang anumang gawa ng pride. Walang anumang gawa ng anumang kataasan. Panginoon, ang lugar na ito, kundi Lord, ang pagpapakumbaba lamang, Panginoon, na inaamin namin na hindi kami perfecto, Panginoon, na kami nagkakamali. But then, Lord God, we pray for your grace, Panginoon, to cover us right now in the mighty name of Jesus Christ. Lord, salamat, Lord God. Dahil patuloy mong inaabot ang bawat isa sa amin dahil sa pamamagitan ng iyong grasya lamang, Lord God. Lord, salamat, Lord God. Pinapaubayan na namin lahat. Lord God, hayaan mo, Panginoon, na i-free mo ang bawat isa. Yung mga may kabigatan dito, Lord God. Hayaan mo, pag-aanin mo, Panginoon, ang kanilang mga pamatok, Lord God. Pag-aanin mo sila. Pag-aanin mo, Panginoon, ang kanilang mga kalooban. Lord, hayaan mo, Panginoon, na bigyan mo sila ng kapahingahan. Lord, na hindi nila matatagpuan sa kahit anumang lugar, Panginoon. Saan man sila pumunta, Lord God, hindi sila matatagpuan. Lord, iparamdam mo sila ang sa kanila sa mga oras nito, ang kapayapaan na nanghaling sa'yo. Lord, yung mga naghahanap ng pagmamahal na totoo. Lord, right now, I speak love, Panginoon, na maramdaman nila. In the mighty name of Jesus. Lord, maramdaman nila ang pagmamahal, yung agape love, Panginoon, upang mabuhay muli ang kanilang pananampalataya. In the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, salamat sa araw na ito. Muli, hayaan mo na maging challenge, Lord God, yung salita mo, Panginoon, na kami ay gagamitin mo, Panginoon, sa mga soldier na magiging fit for your service, Lord God. Hindi lang ang tao, Panginoon, kundi Lord, a mighty warrior of God, Lord God. A mighty warrior of God, Panginoon, ay may papanganak, Lord God, sa lugar ng marami. At Lord, hayaan mo gamitin mo ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, maging matalino kami, maging maagap kami sa panalangin, Lord God, na hayaan mo ikaw, Panginoon, ang magsalita para sa amin upang kami makakilos na naaayon sa'yo. Salamat, Lord God. Alam ko, nilinis mo na ang bawat isang naririto. At Lord, handang-handa na kami tumanggap, Panginoon, ng iyong banal na hapunan. Dahil, Lord God, magaan na ang aming mga puso. Lord God, yung condemnation wala na sa amin dahil pinalaya mo na ang bawat isa sa pangalan ni Jesus, Lord God. Salamat sa pangalan ni Jesus. Patuloy tayong tanggapin, hallelujah, ang banal na